si DND Chief Teodoro hindi natinag sa ipinataw na sanction sa kanya ng China. Parang bata, no? Parang bata naman yung China. Hindi ako galit sa bansang China kasi pupunta nga ako ng China next month eh. Next month. Na-move because sa gera, di ba? Yung project natin. So, yung China nagparusa. Si Gibo, hindi nagpatinag. Di ba? Kung tama yung ginagawa mo, bakit ka patatahimikin? At ba't papayag kang patahimikin ka? The biggest issue here is not kung maaari pa bang bumiyahe si Defense Secretary Gilbert Teodoro sa China. The bigger question is bakit umabot sa point na nagpatupad ang China ng sanction against Philippine Defense Secretary. No? Dahil ba sa kanyang statement at paninindigan dyan sa West Philippine Sea? Kadiri naman masyado yung galawan nyo, China. Hindi China, yung pamunuan ng China. No? Sovereignty, national interest. Ito yung mga pag-usapan natin. At kung ano ibig sabihin kapag ang isang opisyal ng Pilipinas is being sanctioned by a foreign power dahil sa pagtatanggol sa interes ng bansa. Especially, no? DND Secretary. Tapos sinanction, patawa eh, no? Porque malita kaming bansa? Porque superpower kayo? Ayan, no? Yung China nag-announce sanctions against DND Secretary Gibo. At maging doon sa kanyang mga pamilya. Dahil umano sa kanyang statement tungkol sa China at West Philippine Sea. But instead of backing down, ito naman maganda kay Secretary Gibo. Malinaw yun ang kanyang naging mensahe. Hindi siya natinag. And this is where agad magiging interesting ang usapan. Because when an official is sanctioned by another country, dalawang question agad ang lumalabas eh. Una, may ginawa ba siyang mali? Pangalawa, o may natamaan ba siyang sensitibong interes? Parang barangay tanod na nakatanggap ng threats mula sa magnanakaw dahil ginawa niya ang kanyang trabaho. Hindi automatic na ibig sabihin mali yung ang tanod, di ba? Minsan ibig sabihin lang na may natamaan siyang interes na ayaw mapigilan. And that's where nagsisimula makita kung bakit malaki ang naging reaksyon ng China. Bakit siya sinanction? Ito mga tropa peeps. It's important to remember na ang usapin ng West Philippine Sea ay hindi simpleng diplomatic disagreement lang. It's about territorial rights, maritime security, at pambansang sovereignty. And this is where maraming mapapatanong kung talagang walang epekto ang mga statement ni Secretary Gibo, bakit kailangan pa siyang patawan ng sanction? You may agree or disagree with this style pero mahirap baliwalain ang message ng pangyayaring ito. Because in the eye of many Filipinos, ang usapin ay hindi lang tungkol kay Gibo. Tungkol to sa Pilipinas. Nakakatawa lang na karamihan sa mga DDS. Kaya kampi pa sa China. Kesyo sinasabi ang kulit mo kasi. Sa US ka pumunta. Sa US ka magnegosyo. Doon ka mag-business. What the heck? Kababayan mo. Kinakastigo ng ibang bansa. Hindi parehas yan ng kagaya ng pagsingil kay Duterte sa dahig na wala akong pake kahit sabihin nyo na isinuko natin siya. May kasalanan siya nagawa eh. Hindi natin siya kayang pagganagutin dito sa Pilipinas eh. Pero magkaiba to. Sa usapang ganito, dapat nagkakaisa tayo. Mapadilawan, mapadidies o mapabetlog pa yan. Mali. Ang betlog pala yung DDS. Diba? Parang isang estudyante na ipinagtanggol ang buong klase laban sa bully. Kapag siya ang pinuntirya pagkatapos, hindi na lang siyang issue. Nagiging issue na rin yung buong klase, di ba? Dapat ganun. Parang
Gusto nyo pang sisihin si Secretary Gibo? Gusto nyo pang kutsain? Diyan nagiging simbolo ang isang tao ng mas malaking laban. No, yung isang tao. Oh, the biggest question right now is not kung gaano kabigat ang sanction. The more important question is kung paano dapat tumugon ng isang bansa kapag may foreign power na sumusubok maglagay ng pressure sa mga opisyal nito. Dapat nga sama-sama tayo dito eh. No? Dapat yan yung mga bagay na kung saan nagkakaisa tayo dapat. Kasi ang sovereignty ay hindi lamang tungkol sa territory. Ito ay tungkol sa kakayahang magsalita. 'Di ba? Manindigan at hindi matakot sa outside pressure. Kung bawat opisyal ay matatakot sa sanction ng ibang bansa, sino pa ang matitirang magsasalita para sa interes ng Pilipinas? It's like a soldier standing on guard, no? Habang may bagyo. Hindi niya kontrolado yung bagyo, pero kontrolado niya kung aalis ba siya sa kanyang post o mananatili. And based on his statement, malinaw, pinili ni Secretary Gibo. Hindi ko na kailangan sabihin, malinaw yung kanyang pinili. No? Hindi siya nagpatinag. Ito yung mga rare moments, no? Rare situation na kailangan sama-sama tayo. Ano ginawa? Ay, kung na-sanction siya dahil nagsabi siya ng isang, alam mo yon, ng isang fake news about a particular country. Kung tinerrorize niya yung isang particular na bansa. Pero dahil pinagtatanggol niya yung ating bansa, no? Pinaninindigan natin yung West Philippine Sea. Okay lang, magbatuhan lang sana tayo ng di ba? Pucha, sinanction. Pero hindi yun yung mas nakakabuisit, hindi yun yung mas nakakaasar eh. What pisses me the most is that, pucha, kababayan natin to eh. Meron tayong mga kapwa nating kababayan na kung saan inuusig siya, kinakastigo siya. Diba, what the heck? Mga friends in the end, maaaring magkakaiba ang pananaw ng mga DDS, mga dilawan, mga pinklawan, mga loyalista. Hindi, siga kasi kami mga loyalista. Kayo na lang. Hindi, joke lang. Magkakaiba yung pananaw patungkol sa foreign policy o diplomacy. But one thing remains clear, kapag usapan na ng national interest at sovereignty, natural lamang eh. No? Naasahan ng publiko na manindigan ang mga opisyal ng bansa natin. Kaya for me, tama yung ginawa ni Secretary Gibo. Because in the end, the question is not who is more powerful. The question is kung sino ang handang tumayo para sa Pilipinas kapag may pressure mula sa labas. Hindi yan nadadaan yung pasulot-sulot ng jersey at nagsisigaw doon na Philippines is ours. Tapos pagdating na ng kailangan mo magpatunay, putya, hindi, wag muna. Magbabasketball pa ako eh. Kaya ako saludo, wala lang yung sound effect natin, pinalakpakan ko na sana to kanina pa Pero palakpakan talaga. Palakpakan kay Secretary Gibo, Maraming salamat sa iyong paninindigan, para sa ating bansa, para sa ating bayan. Huwag kang mag-alala. Kami mga loyalista at yung mga admin supporter, nandiyan kami sa likod mo at makakaasa ka na patuloy kaming susuporta, especially pagka pinaninindigan mo yung bansa natin.